Kasi po, naging single parent po kasi ako. Kinailangan ko po kasi na nabuhayin ko yung mga anak ko kasi wala na po kaming support na nakukuha doon po sa papa nila. So, ang nangyari po, yan po yung tinayo ko. Mag-isa ko po yan tinayo. Ako po yung nagbubuhat ng mga bakal, nagsasako ng mga bote, tapos po isinasalansan ko po hanggang mataas pa po sa akin yung salansan ko ng sako-sakong bote. Minsan nga po naiisip ko nung panahon na yan, parang ako si Superman. Pero ngayon po hindi ko po maisip kung paano ko yung ginawa na mag-isa. Kasi sobrang hirap po. Tapos po, nagkaroon po ako ng chance na makapag-apply papunta pong US. Papunta pong US. Kaya iniwan ko po yung junk shop na yan sa mami ko at saka po doon sa kapatid ko. Kaya nakarating po ako ng US. Kung papansinin niyo po doon sa gilid, yung tatlong bata, ganyan lang po kaliliit yung mga anak ko nung, teka lang po, naiyak po ako. Ganyan lang po sila kaliliit nung iniwanan ko sila na sobrang hirap po sa akin na iniwanan ko sila ng ganyan sila kaliliit. Siyempre po, hindi ko po alam kung may nakaka-relate sa inyo na iniwanan yung mga anak nila ng ganyan lang kaliliit kasi kinailangan na magtrabaho sa ibang lugar para po mabuhay sila at mapag-aral po sila. Um, hindi ko, yung sobrang hirap po talaga sa kalooban ko na buti na lang po, maswerte din po ako at nagpapasalamat po ako kay Jehovah God na nung pumunta po ako dito, sobrang advanced na po ng technology na salamat po na yung nakikita ko sila, natuturuan ko sila sa mga assignments nila, pag may sakit sila na pacify ko sila, naaalagaan ko sila kahit papaano po na 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 kumbaga po yung physical lang yung hindi ko sila nakakasama, hindi ko sila nayayakap, pero kahit papaano po na try ko yung best ko na, na maging present kahit hindi physically present. Tapos po 4 years ko po dito sa US, nagtrabaho po ako bilang caregiver. Tapos po nakilala ko po yung husband ko, Amerikano po siya, binata po siya. Bali po, maganda po yung story namin dahil 3 beses po siyang nagba-back out na pakasalan po ako kasi po tinatakot siya ng mga kaibigan niya na baka daw po papel lang yung habol ko sa kanya. Pero ngayon po, 11 years na po kaming kasal at nung nadala ko po yung mga anak ko dito, mga dalagat binata na po sila. Ayan, ayan, eto na po sila doon sa katabi ng husband ko po. Yan na po sila nung nadala ko sila dito. Kaya sobrang blessed po ako, tsaka sobrang thankful po ako kay Jehovah God. Thankful din po ako sa asawa ko. Tsaka thankful po ako sa family ko na nag-alagang mabuti sa mga anak ko, lalo na po yung mami ko. Siya po kasi yung nagtiyaga. Kaya po yung mga anak ko, laking lola po talaga sila. Tapos, doon na po tayo sa next. Ayan, bago ko po nakilala si Mentor Ed, nagla-live selling po ako. Dahil nga po, bago po yon um, gusto ko po talagang mag-business habang nag-caregiver. Kasi po syempre yung pag-caregiver, hindi naman po yan habang panahon makakaya kong mag-caregiver. So, naghahanap po ako ng way kung paano po ako magkakaroon ng business para dumating man po yung time na hindi na ako makapag-caregiver, at least meron po akong business. So, ang naisip ko pong business is mag-live selling. Actually, mahihiyain po ako pero hindi ko po alam kung paano ko napasok sa pagla-live selling. Pero nagkaroon po kasi ako ng mentality na pag kaya nila, pwedeng kaya ko din. Kaya pumasok po ako sa pagla-live selling. Tapos nakita ko po si Mentor Ed na nadaanan ko lang po siya sa Facebook. Um, nadaanan ko lang po siya sa Facebook. Tapos nag-inquire lang po ako sa kanya na saan siya naka-base, tapos paano magpa-member. Kasi gusto ko lang talaga mag-business. Parang ang ganda kako nung barley na ibebenta ko siya. Idadagdag ko doon sa pagla-live selling ko. So, inabot po ako ng 1 taon at kalahati na nililigawan ni Mentor Ed kasi po urong sulong po ako. Ang una pong dahilan is baka po ako scammer si Mentor Ed. Kaya hindi po ako agad-agad na siyempre po alam naman, aware naman po tayo na sobrang dami ng scammers po sa online. Kaya naisip ko baka may mamaya scammer si Mentor Ed kaya hindi ako nag-sign up agad sa kanya. Sobrang tiyaga po niya talaga, tama po kayo doon dahil nag-amazing morning po siya lagi sa akin, dinidedma ko siya, nag-scene mode ako. Minsan po, nagko-konsensya ako, nag-good morning ako sa kanya.
Tapos, wala na naman, dedma ko na naman siya. Hanggang sa dumating po ako dun sa realization na, teka muna, ang kalat na sa Facebook yung ano, baka mamaya nahuhuli na ako talaga. So, nag-decide po ako talaga na mag-join sa IM Worldwide para po magbenta lang. Ang katwiran ko po kasi noon is kung meron akong 4,000 po sa savings account ko na hindi naman kumikita, I might as well invest po dito para kung abutin man po ako ko ng isang taon na mabenta ko yung 250 boxes, kikita pa din po ako nang hindi ko kikitain sa bangko. Kaya po nag-join po ako kay Mentor Ed po. Nag-pay off po yung pagtsatsaga niya sa akin na nagkuha po ako sa kanya ng Jade. Pero ang totoong reason po talaga, kaya yan po sila. Yan po yung reason kung bakit ako pumasok sa IM Worldwide. Lahat po ng papa ko nandiyan dyan. Si Papa Ian, si Papa John Lloyd, si Papa Piolo, si Papa Alden po, at saka si Upa Park Sojun. Pero kidding aside po tayo. Move on po tayo. Ang totoo, tapos po nung nasa IM na po ako, syempre po, itinry ko na po yung product. And yung product po, sobrang ang sabi ko nga po, kaya pala siya tinawag na amazing. Kasi amazing po yung resultang ibibigay niya sa akin. Meron po kasi akong cyst sa arm. So, nung nag-start po ako na maggamit, ang napansin ko po agad sa kanya, lumambot po yung cyst ko sa braso ko. Ito na po siya, yung aking before and after. Yung before po, actually yung before ko po dyan, mas malaki pa po yung original po dyan na cyst ko. Kasi yaan po, kinuhanan ko na nagte-take na ako ng barley. So dyan po napansin ko na lumalambot na siya. So nung napansin ko po lumalambot siya, pinicturean ko po siya talaga dahil gusto ko pong makita kung talaga ba siyang mag-work, talaga ba siyang i-invest. Tapos po after 1 week lang, ganyan na po yung nangyari. Parang hindi na po siya masyadong visible. Kaprasong-kapraso na lang po yung nakikita nyo. Kumbaga, yung laki po niya dati na mas mahigit pa po sa 2 butil ng mais. Ngayon po, parang 1 butil na lang, mas maliit pa siya. Kaya, diyan ko po na ano talaga, na yung produkto po natin is sobrang amazing po niya talagang magbigay ng resulta. Nakaka, nakaka, sabi nga po ni Mariel Padilla, parang magic na siya na from only 1 week tapos ganyan na po yung resultang ibinigay sa inyo. Pero hindi lang po yan yung naigawa sa akin ng barley. Kasi po, meron po akong acid reflux. Ako po, hindi po ako po pwede na wala po akong Tums. Ayoko po kasing umiinom ng synthetic na gamot as much as possible. So, pero kailangan ko po ng Tums. Kasi po, pag nag-attack po yung aking acid reflux, hindi po ako nakakatulog unless po na ito-throw up ko yung kinain ko. Kasi po parang pakiramdam ko yung may sumasakal po sa akin, sinasakal po ako na parang yung kinain ko po nandito lang sa leeg ko na para po kayong heart attack, parang ganon. So, kasi nga po yung liquid po sa stomach natin, yung parang bumabalik po siya. Ganon. Sobrang hirap po nun. Meron po akong Tums sa bahay, may Tums ako sa trabaho, may Tums po ako sa kotse. Pero nang start po akong uminom ng barley, nawala po yung acid reflux ko. Di po ba sobrang amazing po nun? Na yung ang tagal po, bali teenager pa lang po yata ako, nag-suffer na po ako dyan. Dati po, syempre, pag bata kayo, wala kayong alam, walang internet. Hindi ko nga po alam kung ano yun na pagka kumakain ako, nagbabalik, parang bumabalik yung kinakain ko. Tapos, makakaramdam lang po ako ng, ng to feel better if I throw up yung kinain ko. Kaya, ang hirap po talaga nun. So, isa pa pong nagawa sa akin ng barley, meron po akong urinary retention. Nagkaroon po ako ng UTI. So, yung UTI po, kasi po, bigla na lang po umihi po ako, may dugo. So, na-alarm po ako, syempre po, bilang nasa medical field din po naman ako, alarming po na may internal bleeding kayo. So, ang ginawa ko po, pumunta po ako sa doktor, then pinatest po ako. Sabi nga po, meron akong urinary tract infection. So, nag-antibiotic po ako, niresetahan po ako ng antibiotic. Then after antibiotic po, ang napansin ko sa akin, nagkaroon ako ng, yung hindi ko po na-empty
bladder ko pag umiihi ako. Para pong pag sa kalakasan ng ihi nyo, ang nangyayari, humihinto siyang pusa. Tapos kahit na mag-i-push nyo siya, hindi na siya lumalabas. So, ang tawag po pala doon is urinary retention, yung when you cannot empty your bladder completely or at all causing discomfort and health risk. Siyempre po, ang nasa isip ko noon is baka magkaroon ako ng problem sa kidneys ko dahil hindi ko baka mamuo siya yung ihi ko dahil hindi ko nga siya nailalabas. It 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 was it started like a year ago before ako nag-take ng barley. And then nung nag-take na po ako ng barley, nag-normal na po yung pag-ihi ko. Kaya thank you po talaga sa barley na kumbaga po isa rin po yun sa nagbigay sa akin ng peace of mind na nag-okay na yung pag-ihi ko, hindi na ako magwo-worry na magkaroon siya ng bad side effect na meron akong urinary retention. Kaya sobrang thankful po talaga ako sa barley. Hindi lang po yan, meron pa pong isa. Actually, marami. Meron po akong arthritis sa daliri. Um, Sabi nga po yung arthritis is chronic inflammatory disease that affects the joint. So ang nangyari po sa akin, may arthritis ako sa mga daliri ko. Minsan po hindi ko na nga ma-fold yung mga daliri ko sa kamay or minsan naman po mas gusto ko siya ng naka-fold kasi po mas less yung pain pagka naka-fold. Kaya lang po ang nangyayari sa akin, nagigising ako in the middle of the night kasi masakit siya. So I have to always have yung pain cream like Voltaren o kaya Asper cream. Nasa tabi ko palagi yon. Nagumigising ako sa hating gabi. Nagigising ako sa hating gabi because of the pain. And then I have to put those cream para wala yung pain, para makabalik ako sa tulog. And then yun po, ito pong arthritis, yung pain, hindi pa po siya totally nawala. Pero way less na po siya than before the barley. Hindi na po ako gumagamit ng pain cream in the middle of the night kasi hindi na ako nagigising because of the pain. Kaya another thing na naman po na dapat kong ipagpasalamat sa barley. Meron pa pong kasunod, tinnitus. Ang tinnitus po is when you experience ringing or other noises in one or both of your ears. The noise you hear when you have tinnitus isn't caused by an external sound and other people usually cannot hear it. Meron po ako niyan. Yung pong pag bigla-bigla na lang po na tumutunog yung, lalo po dito sa kanan ko, yung nagri-ring yung kanan and then nagdugdug-dugdug-dug siya. So, yun po ay everyday occurrence po sa akin yun. Minsan po, mga 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Everyday po yan na experience ko po yan. Which is nakakabother na po siya na bakit may ganun ako na nararamdaman. Tapos po, parang yun din po yung naging cause para magkaroon po ako ng, humina po yung pandinig ko. Tapos po, nagkakaroon ako ng pain around my ears. Pero nung nag-inom po ako ng barley, actually, after a month ko lang na-realize na hindi ko na siya na-experience every day. Siguro po mga once or twice a week ko na lang siyang na-experience. And yung pain po sa ears ko is nawala. And para pong mas ano po yun, parang nag-improve po yung hearing ko kasi po minsan meron pag po minsan nasa banyo ako nagraran yung mga tubig. Minsan po may mga sound na hindi ko na po siya naririnig. Pero ngayon po mas naririnig ko na siya kaysa po dati. And alam ko po kaya po nangyari yun. Kasi po nung uminom na po ako ng barley and alam ko po sigurado ako na yung barley po ang nakatulong sa akin para po mag-lessen po yung tinnitus po sa akin. And alam ko po na pag dinire-diretso ko pa po yung pag-inom ng barley is mawawala na po siyang tuluyan. Dati po nababother ako kasi at saka nahihiya din po ako kasi naiisip ko po na parang ang bata-bata ko pa na magkaroon ako ng hearing loss, parang ganon. Pero nung pong nag-barley ako, parang nagkaroon po ako ng pag-asa na po pwede pa pong ma-improve yung hearing ko na hindi ko kailangan na, actually po dumating na nga po ako dun sa point na kinailangan ko po ng hearing aids kasi marami po akong
hindi na naririnig. Halimbawa po nasa group ano, nasa group table, tapos po may ingay around me. Yung pong nag-uusap, hindi ko na masyadong naiintindihan yung pinag-uusapan kasi naririnig ko lang po na may mga nagsasalita pero hindi ko po naiintindihan yung mga sinasabi nila kasi po hindi ko masyadong naririnig. Pero nung uminom po ako ng barley, nawala na po. Matagal ko na po, since 2 months na po ako uminom mahigit. 3 months na po pala akong uminom ng barley, hindi ko na po ginagamit yung hearing aids. Kasi po, nag-improve po talaga yung hearing ko. Na kahit po dinner, even sa restaurant na maingay, naririnig ko na yung mga nasa harapan ko. Kaya malaking bagay po talaga sa akin yung nagawa ng barley sa akin. Tapos hindi ko po alam kung ano yung kasunod nito. Teka lang po. Ayan, meron din po akong diabetes. Alam naman na po siguro natin kung ano yung diabetes. Actually po, nag 7.2 po kasi yung aking A1C. Ngayon, praning po kasi ako, paranoid po kasi ako. So ang ginawa ko po nung diniagnose ako ng diabetic na ako, binigyan ako ng isang metformin. Nag-extreme diet po ako. Na-normalize ko naman po yung aking diabetes kasi nagsisimula pa lang. Pero alam nyo naman, lalo pag umuwi ng Pilipinas, medyo nasasarap tayo ng kain, lalo na yung mga sapin-sapin, yung mga ganyan, yung mga bibingkang kanin, medyo nasasarap. Ayun, tumaas po ulit yung aking A1C. Hindi ko na po yun na-reverse. Gano'n na siya palagi, parang 6.4, 6.5. Um, Kaya nagdire-diretso pa rin po ako ng inom ng aking metformin. Nung una po akong umiinom ng barley, nagkaroon po ako ng healing crisis. Imbis po na bumaba yung aking glucose, nagtaas po siya na hindi dati nangyayari sa akin. Pero dahil po kasi na naniniwala ako na kaya akong pagalingin ng barley dahil hindi lang naman po yan yung sakit na napagaling sa akin ng barley, tinire-diretso ko lang po yung pag-inom ko ng barley. Hanggang sa ika 3 buwan ko na, magti 3 months na po ako umiinom, ayan po yung nangyari. Nag 104 na lang siya, nag 120, 126, and recently nga po, 98 na lang, nag 90 na lang siya. Kahit na po kumakain ako nung mga hindi naman dapat kainin ng isang person who has diabetes. Kaya sobrang tuwang-tuwa po ako na naglagpas na po ako doon sa healing crisis nung nung barley sa akin. Dumating na po ako doon sa aking nutrient assimilation po na naa-absorb na po ng katawan ko yung nutrients na ibinibigay ng barley sa akin. Tapos po may isa pa pong nawala sa akin, yung hot flashes ko po nawala din po siya. And ang maganda po dito, hindi lang po ako ang natulungan ng barley. Yung pong mga kaibigan ko, may ovarian cyst, napaliit yung cyst niya. Yung isa po, meron siyang hypertension and meron din siyang acid reflux na natulungan din yun. Yung mami ko po, natulungan din siya. Meron siyang constipation, ngayon hindi na siya constipated. Tapos meron po siyang yung malaking growth po doon sa matres niya na nire-require na po siya ng OBGYN na mag-surgery. Kaso ayaw po niyang mag-surgery. Ngayon, kasi parang lumalabas na daw po yung yung growth na yon sa matres niya. Kaya ang nangyari po sa mami ko is hindi na po siya comfortable na maglakad, konting lakad lang, hindi na siya komportable, nauupo na siya kasi pakiramdam daw po niya may lumalabas doon sa matres niya. Tapos wala po siyang energy. Uh, ang nangyari po, after niyang uminom ng barley, kasi nakita niya nga po, sabi ko, yung cyst ko dito sa arm ko, lumiit. Sabi niya, Lynn, try ko kaya yung barley, baka matulungan din ako. Sabi ko, sige, sige, mami, itry mo yung barley and then tingnan natin kung ano magawa sa'yo. So, ang nangyari po, ang una niyang naramdaman nga, yung nawala yung constipation niya. So, hindi na niya kailangang umire kasi every time pong umiire siya, nagpupush siya. So, napupush out din po yung growth na yon na parang sabi po ng urologist dito, parang tinutulak daw po ng ovary at saka ng bladder niya yung growth palabas ng matres niya. Tapos ang pangalawa po, sabi niya, medyo mas comfortable na siya na maglakad ng mas malayo. Hindi na siya masyadong
experience ng discomfort. Kaya kasi hindi na niya nararamdaman masyado yung lumalabas yung growth na yon. And ang pinakamaganda po, dati daw po, pag hinihipo niya yon, para daw po siyang yung binalatan na nilagang itlog, medyo makinis siya. Ngayon po, nakulubot na siya, meaning parang umiimpes siya, ganon. Parang lumiliit siya. And we're hoping po na sa pagdire-diretso niya ng pag-inom ng barley is matulungan po na talagang mawala na yung growth na yon, na hindi na niya talaga totally kailanganin na magpa-surgery pa. Kasi po medyo may edad na po siya, natatakot siya na magpa-surgery. Kaya sobrang pasalamat po namin na hindi lang ako, ay yung husband ko pa po pala, Amerikano siya, alam niyo naman po, yung mga Amerikano medyo may katigasan ng mga ulo. So, meron po siyang sciatica. And then, nagkaroon po siya ng sciatica pain attack just a couple weeks ago. Sabi ko po sa kanya, try the barley. Kasi parang meron po ako nabasa na nagbigay ng testimony about dun sa barley. Kaya ang sabi ko po sa kanya, try mo yung barley. Pero alam ko po na hindi niya itatry yung tinitimpla. So I buy the capsule at yun po yung pinainom ko sa kanya. And then after a while po, sabi niya kung ano man yung pinaiinom mo sa akin, nawala yung pain ko yung sciatica pain ko. Pero minsan po kasi dahil matigas nga ang ulo, hindi niya iniinom. And then pag nakaramdam siya ulit, iniinom niya. Pero alam ko po na naniniwala siya dun sa barley na napapagaling siya kasi po ini-endorse na niya sa mga kaibigan niya tsaka sa mga kakilala niya yung barley natin. So talaga pong sobrang husay po ng barley. Wala na po tayong kaduda-duda doon na makakatulong po siya talaga sa atin at sana po talagang mai-share po natin ang barley natin sa sobrang madami pang tao na para matulungan din po sila. Yes po, sobrang proven po yung kaya po ako pagka nag-share po ako ng barley natin, yung pong mga testimonies po ng ibang mentors na pakinggan ko about sa testimony nila na every time uma-attend ako ng mga training, talagang sinishare ko din po yun sa ibang tao dahil para po matulungan din po sila. Yes po, God is good po. So, i-share ko lang po ito from Isaiah 41:10. Sabi nga po, so do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, sobrang naniniwala po ako na sa lahat po ng pinagdaanan ko and ng family ko, hindi po niya kami pinabayaan. Palagi po siyang nakagabay. And lagi ko po ding natatandaan yung kanta po ni Gary Valenciano na yung teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding, because sometimes I forget you won't give me what I can bear. So, alam na alam ko po na kahit ano pang mangyari, hindi niya po tayo pababayaan at ituturo niya po sa atin kung saan tayo dapat na yung tamang landas po na dapat natin. And being with I am worldwide, alam ko po nasa tamang landas po ako. Yun lang po and maraming salamat po sa inyong lahat and God bless everyone po. Maraming salamat po mga mentors. Thank you po. Back po sa inyo, Mentor Nora po. Ayan. Sandali po. Ang galing, ang dami pong grabe. Magic po talaga ang barley. Ang dami pong dami po niyong nagamot. Ang dami niyo pong parang nailista ko po lahat. 1, 2, 3. Parang 6, 7 po. Yes Grabe po. po. Gumaling po kayo. Salamat po naman sa Diyos. Okay. Bago po lahat mag-share or mag-ask ng question po kay Mentor Lynn, pwedeng mag-picture muna po tayo. Sinong kukuha ng picture? Si Mentor And Alvin. since nandyan na kayong dalawa, na lang, B-sign na lang kayong dalawa. Okay, Mens, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, and then out muna kita si Mentor
Lynn muna. Mentor Lynn, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you, Mentor Lynn. Gallery view tayo. Sino bang pwedeng makabukas na? Ayan, naka-ready na yung iba. Yun ang maganda, no? Okay. Ready, mentors? Okay. 1, 2, 3, smile. Ayan. And then mayroon tayong pangalawang page. Wow, ang dami pa rin nakabukas. Mentors, ready? 1, 2, 3. Bisay na lang kasi hindi natin alam kung nasaan kayo, mentors. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, ang ganda, ang daming nakabukas. Mentor, back to you na. Okay, salamat po, Mentor Elvira. Ayan, grabe po. Ako muna po ang magtatanong kay Mentor Lynn. Kasi yung sinabi niyong Titanus ba yun? Tinnitus po. Tinnitus po. Tinnitus. Parang mayroon ako noon dati, pero biglang nawala. Parang may nag-ano sa ear ko, hindi ko akalain na yun pala yun. Yes po. Oo, ang sakit pa kung Recently minsan. ko lang po, recently ko lang din po nalaman na yun pala yung tawag doon. Pero ang tagal po ko pong nag-suffer doon hanggang sa nagkaroon na nga po ako ng parang hearing loss. Konting ano na yung hearing ko, nagka-problem na ako sa hearing ko. Yeah, parang may cricket minsan din na hindi ko maintindihan. Tinatanong ko kung may cricket kasi talagang ang sakit. Hindi ko pala akalain na yun pala ang tawag yun. Tapos biglang hindi ko rin namamalayan na wala na pala. Yes po. Yun pala yun. Tapos yung ano po, hot flashes din po, nawala din po sa akin. Ayan. So, ilang sachet po ang iniinom niyo po? Ang ginawa ko po, tinry ko, first week ko po yung nag-subside yung aking cyst, isa lang po noon. Tapos the following week ginawa ko pong dalawa. Only because I am diabetic. Yung pong ibang nagamot sa akin, hindi ko naman akalain na magagamot sila ng barley. So ang target ko talaga is may diabetes. Kasi po, yung daddy ko, namatay siya because of complications with diabetes. Kaya po, yun yung kinakatakot ko. So, ang nangyari po, nagkaroon nga po ako ng healing crisis, tumataas lalo yung sugar ko. So ang ginawa ko, apat ako, dalawa sa maga, then dalawa sa gabi. Hindi pa rin po siya nagwo-work. So ngayon po, ang ginawa ko, tinatlo ko sa umaga, hindi ako nagtitake sa gabi. But I take choco barley in the evening. Minsan po yung choco barley, yan lang ang dinner ko. Minsan even in the middle of the night, mga 10 o'clock, nagcho-choco barley ako. Pero ang sugar ko in the morning, hindi na siya tumataas. Oh, grabe. And then I take the Immunergy, isa, and then I take the Amazing White, dalawa. Yan ang aking maintenance every day. Yung mga regular ko na synthetic vitamins, tinanggal ko na siya lahat. Tapos po, ang nangyari, instead na 1 metformin, kalahati na lang ang iniinom ko for the last 1 month na. Pero hindi na nagtataas yung aking sugar. And thank you Lord, thank you Jehovah God na hindi na talaga siya nagtataas. So yun, parang hinanap ko kung saan ako okay yung katawan ko doon sa pag-inom ko ng barley. Yun po. Salamat po, Mentor Lynn. Okay pala yung choco barley, hindi tataas ang sugar mo. Okay lang po ba yun? Para sa akin po, hindi siya. Kasi everyday ko siyang iniinom sa gabi. Sa hapon, minsan yun ang dinner ko. Minsan 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, umiinom pa ako ng choco barley. Isang choco barley lang a day. Oh, okay. Pero hindi ako nakaka-experience na nag-shoot up yung sugar ko. Okay, salamat po. Ayan, nakita ko po si Mentor Jonalyn. Naka-raise hand. Hello po. Amazing morning po sa napakalupit ng ating host and ng ating sharer, no? Thank you so much. Grabe, sobrang ganda ng ating produkto. Ayan, Ate Mens, ang question ko po, kasi etong video na to, etong recorded na to, so ipapasa po namin ito sa mga magiging client natin. So anong masasabi niyo po or maipapayo niyo po sa mga hindi pa umiinom ng barley or dun sa mga hanggang ngayon nag-iisip pa na kung iinom ba sila or magpapa-member ba sila. So ano ang maipapayo mo po sa kanila na
hanggang ngayon, kumbaga marami silang iniindang karamdaman pero hanggang ngayon, nag-aalangan pa rin po silang uminom. Ayun po. Thank you so much po. Thank you po, Mentor Jonilyn. Akala ko mas mahirap pa yung question nyo eh. Buti na lang, hindi masyado. Anyway, na-experience ko din po yan. Usually, ang nagiging reason nila is medyo mahal yung produkto. Pero sabi ko nga po dun sa mga leaders ko, kailangan lang namin aralin yung product para mai-explain namin mabuti na wag mong tingnan yung presyo kung hindi tingnan mo kung ano yung buting ibibigay sa iyo ng produkto. So sa amin po, every time po na meron kami na meet na client, ang lagi lang namin sinasabi kung ano ang magagawa ng produkto sa iyo. And then bago po nila tingnan yung presyo, subukan muna nila yung produkto dahil definitely, sabi ko, ang lagi ko sinasabi sa iyo, definitely pag tinuloy-tuloy nyo yung paggamit ng produkto, makakakita kayo ng resulta. Dahil kung sasabihin nyo na hindi kayo nakakita ng resulta, only because hindi nyo tinuloy-tuloy yung paggamit ng produkto. And then kung nag-work sa inyo, you could be a member. And then pag member na kayo, you do yung pag-share ng barley. Eventually, yung produkto na iinumin nila is libre na kasi ginagawa nila yung pag-share and makakuha sila ng magme-member sa kanila o magta-try din ng produkto and mag-try din na mag-join doon sa IM Worldwide. Yung iinumin nila is malilibre na nila. Kaya sobrang ganda talaga, hindi lang yung mabigyan ka na magamot ka. Kung hindi, pag na-share mo sa iba, magagamot din yung iba. Tapos yung iinumin mo is malilibre mo na. Parang ganun yung ginagawa ko, and yung sinishare ko sa mga leaders ko, na gawin din nila. Thank you po, Mentor. Thank you so much po, Mens. Pero last question po, Mens. Mabasin ko na. Isa pang pinaka-question ko is, hindi ka po ba nagsisi na kumbaga masyado kang matagal bago na-open yung isip mo na kumbaga negosyo gawin na kumbaga uminom ng produkto po natin? Kasi alam nyo po, lagi po kayo nababanggit ng ating napakagwapong mentor, Mentor Edward, na kumbaga sabi niya, ang tagal ko na itong nililigawan pero until now talagang alam ko kasi na matutulungan siya ng produkto pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nakukuha yung yes niya. Yan yung laging nasasabi ni Mr. Edward. So ano po yung ano nyo po? Kumbaga masasabi nyo na kumbaga medyo matagal. Ayun po, Mens. Thank you po. Thank you ulit, Mentor Johnny. Yan, medyo mahirap-hirap na yan. Hindi kasi ganito kasi yon. Negosyante kasi ako, okay? And pag negosyante ka, sigurista ka. So, ang katwiran ko kay Mentor Ed nun, limited lang ang kakilala ko. So, limited ang market ko. Sabi ko, saan ko ibebenta yan? Wala naman ako mga kakilala. Although nagla-live selling ako, pero hindi ako sure, kumbaga. Tapos hindi ko pa masyadong kilala yung produkto. Hindi ko siya agad sinubukan. Ngayon nga sinasabi ko nga kay Mentor Ed, kung in-explain lang niya sa akin agad-agad yung spillover, de sana nung una pa lang nag-member na ako. Pero kidding aside, yun nga, sigurista ako because negosyante ako. So gusto ko munang makasiguro na bago ko bitawan yung pera, alam kong kikita ko. I tried na kumuha kay Mentor Ed nung nagsimula kami mag-usap. Kumuha ko sa kanya, binabayaran ko regular price, and then tinry kong magbenta. Although meron namang mga nag-try, pero hindi siya ganun kalaki yung market. Hindi ko kasi ako sigurado sa sarili ko why all of a sudden nag-decide ako na mag-join na. Siguro parang yun yung sinasabi ni Mentor Ed na yung tamang panahon. Yun yung tamang panahon na mag-join ako. And then, kasi bigla lang I message him, Men's Ed, ready na ako. Mag-sign up ako. Ganun lang. Sinabi ko sa kanya, ready ako. The following day yata, nagbayad ako agad. Ganun lang kasimple na nag-decision ako na okay na ako. Ko na yung gagawin ko, parang ganon. Alam ko, nakikita ko dito. Alam ko na makakakuha ko ng market. Parang ganon yung nagsimula. And hindi nga ako nagkamali kasi sa daling panahon, nag-start ako ng September 15.
Nag-Sapphire ako after 2 months. Na-hit ko yung Just For You ko ng before 3 months and yung 300 Circle ko before 3 months. Nabuo ko yung team in 2 months. 28 na kami sa team ko na na tumatrabaho, and salamat po sa aking team White Knights and kaya nga po pala team White Knights kasi po yung meaning po ng White Knights is rescuing hero po. Hindi po ba tayo parang nire-rescue natin yung mga tao na may sakit, at saka nire-rescue natin yung mga may sakit financially. Parang ganun po. So parang yun po yung meaning ng White Knights. Kaya po yun po yung naisip kong ipangalan ko doon. And bago pa po ako mag-Sapphire, meron na po ako nakareding picture. Kasi sabi po ni Mentor Ed, law of declaration, dinedeclare ko na po talaga. Nagpa-picture na po ako. Tapos, wala pa akong team. May team name na po ako. Yung po mga ganun. Talagang sinunod ko po. At saka po talagang yung time ko po ng pag-aaral, mga 2 to 4 to 6 hours po na nakikinig lang ako kahit anong ginagawa ko. Nakikinig lang ako ng mga video sa IM Worldwide, ng training, ng mga recorded videos. Nagdadrive ako, naglilinis ako, nagluluto ako, nasa pasyente ako. Lahat nakikinig lang ako. Kasi sabi nga po nila, learn the business and learn the business fast para mas fast ka kumita. And yun nga po nangyari. Kaya, and salamat po talaga sa team ko at saka sa mga higher mentors po. Si Mentor Johnny Lynn sa pag-aasikaso po sa aming mga produkto, si Mentor Edward po na sa lahat ng tanong ko, laging sinasagot na nandyan, si Mentor Naomi po, lahat-lahat po na maraming salamat po sa inyo, sa mga mentors, salamat po. Yan lang po, thank you po. So much po, Ate Men. Thank you po. Ayan, thank you po. Sino po ba ang may tanong pa or mag-share? Tingnan natin. Si Mentor Elvira po. Sige po, Mentor Elvira. Hello, Mentor Lynn. Ako, thank you talaga. But totally, ang tanong ko na ito is pinatanong ng asawa ko. Nandito may sidekick ako dito. Tungkol din ito talaga sa problema sa ears, yung sinabi mo kanina. Kasi siya talaga, matagal na niyang problema yun. And there's a time talaga na talagang grabe kung minsan yun na kahit kaunting ingay lang natitrigger na kung minsan biglang sumasama yung mood mo. Alam mo yun. Opo, opo. Kaya pag sumakit yan, kailangan keep quiet kami. But Opo. totally no mentors. Yun nga rin sinasabi niya, ano kaya kung damihan din daw niya ang pag-inom, baka makatulong sa kanya. At isa pa pala, Mens, talagang tinanong niya kung pumunta ka rin nga talaga sa doktor para ipa-check talaga yung na yun, yung ano bang tawag nun, mahal? Tinnitus. Nag-hearing test ka rin ba? Tapos para malaman nila kung talagang nasira talaga yung nagka-problema talaga yung frequency mo, o talagang parang nagkaroon ka lang ng ganong sound but hindi naman talaga sira yung yung tenga mo. So ano ba talaga ang naging doon, ang naging result? Salamat po kay Mentor Elvira and Mentor Marcos po ba? Oo, Mentor nandito Marcos po. side ko nakikinig. Salamat po. Nag-undergo po ako ng test. Tapos po, yun nga po, na-diagnose nila ako na nagkakaroon ako ng hearing loss. Kaya po, in-advise po ako ng doktor na mag-hearing aids. Kasi po, marami na po akong hindi naririnig talaga. Sobrang nababother na po ako noon na halimbawa po sa gathering, syempre po pag may gathering, di po ba maingay? Pag may kausap kayo tapos sa kabila niyo may mga nag-uusap. Ang nangyayari po sa akin, minsan yung kausap ko, hindi ko masyadong naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi pag maingay po sa paligid ko, hindi ko masyadong naiintindihan yung mga sinasabi ng mga kaharap ko. So, syempre po nakakabother yon. So, ang ginawa ko po, sabi po, syempre po ang bata-bata ko pa, I was only, ilang taon ba ako noon? Parang 53 lang po ako. Sabi nila, ng doktor, wag daw po akong mahiya. Kasi minsan nga daw po, may mga mas bata pa na nagsasuffer na ng hearing loss. So ang ginawa ko po, nag-hearing aids ako na yung nakakabit po sa likod ng tenga ko.
Tapos po, meron lang maliit dito na hindi nyo po mapapansin na may hearing aids. Ang laki po talaga ng difference nung nag-hearing aids ako na lahat naririnig ko na hindi na ako nahihiya na yung nagsasabi, ha? What? Yung mga ganon po. Hindi na ako nagsasabi ng ganon. Pero nung pong nasira po kasi yung hearing aids ko. So, nung nagsira yung hearing aids ko, hindi na ako nag-hearing aid. And that time po, siguro po talagang meant to be siya na masira yung hearing aids ko. Dahil nung nasira po yung hearing aids ko, doon na po ako nag-start na uminom ng barley. And then nun nga po, nung nag-start na akong uminom ng barley, recently ko lang po napapansin na talagang marami na rin po ako na naririnig na hindi ko naririnig dati. Ang pinaka na ano ko po, napansin ko, minsan po kasi pag nag-shower ako, may kausap po ako na naka-speaker. So usually po, pag nakatapat sa akin yung tubig, syempre po nagkakaroon ng lagaslas ng tubig sa tenga nyo, yung kausap ko, hindi ko na siya naririnig. Pero recently po, kahit na nakatapat yung ulo ko, lahat ng sinasabi nung nasa telepono na naka-speaker, naririnig ko po siya talaga. Kaya sigurado po ako sa sarili ko na malaki yung pinagbago nung hearing ko. Tapos po, ang iniinom ko po ngayon, 3 barley lang in the morning. Kasi po parang hinanap ko po, hindi ko na po matandaan yung mga yung ganun, yung sa test, hindi ko rin po alam kung naitabi ko yung mga record ko. Pero alam ko kasi masyado po ako nagtatabi ng mga paperworks. So I have a filing cabinet here. Malamang nandoon po yun. Pero pwede po, ma-interrupt sa Mens? yes po. Ito kasi yun sa akin. Kasi exposure kasi ako sa mga noise, sa ingay. So, recently, nag-check ako, nagpa-test ako ng kasi curious ako kasi ang ma-determine nila yung loss mo through decibel. Halimbawa, yung paglagay mo ng earplug, ang rated ng earplug is 32 decibel. So, pag ilagay mo yung sa tainga mo, completely, mayroon ka marinig, konti lang, that reduce the exposure of loud noise. So, ngayon, nagpa-check ako, I think about couple years ago or a year ago, but couple years ago, my frequency na 8,000 decibel, this is really loud, normally yun. So, nag-try ako ng barley. I'm hoping that could reduce, kasi siya. Nag-iinom ako ng barley but not too heavy. Dalawa, every single day. So, pero as time goes by, it just get louder kapag lalo na halimbawa sa music. Kapag ang music a little bit, ang bass niya medyo malaki or depende sa muffler niya. That tendency mo, para ba yung noise niya whoozing, parang sound of tawag yan, yung crickets. So ganun, ganun ang loudness niya kapag nakakarinig ng crickets. Ganun ang loudness ko ngayon. So ang wonder ko lang sa'yo, dahil sabi mo na meron kang hearing loss, then nagkakaroon ka ng hearing aid, I was curious how loud, kasi yung loudness kasi matters kasi ako hindi pa naman makakarinig pa naman, but the only thing the difference just nakakabother lang. So sa'yo, nag-wear ka ng hearing loss, hearing aid, I was curious gaano ka loud, 10,000 decibel ba? Tapos how many times you take the barley? Tanong lang. Yun nga po, yung sinasabi yung decibel, hindi ko na po kasi matandaan siya. Kung hindi po kasi ako aware doon. Basta ang alam ko lang po, nung nagpa-test ako, sabi nung ENT, I have to wear hearing aids para mas marinig ko para mas magkaroon daw po ako ng peace of mind dahil napakahirap daw po sa isang tao na marami kang hindi na naririnig around you. Ganun po. Parang pag po ako sumakay sa kotse, halimbawa po nagdadrive ako, yung tao po na nasa likod ko, nagsalita siya, hindi ko na po siya masyadong naririnig. Hindi ko po masyadong naiintindihan yung sinasabi niya kasi hindi ko siya masyadong naririnig. Ganun po siya ka-worst.
Sa likod ko lang po 'yon, ha. Hindi ko siya masyadong naiintindihan yung sinasabi niya, na kung meron man siyang sinasabi. Ano Gano'n yun? po siya ka-worst. Left and right yun? Left and right ba yun sa tenga mo? Left and right po yung hearing aids ko. Left and right. Pero yung pong ringing sa ears ko, mas worst sa kanan. Yung ring po niya ay parang toot, tapos yung dug buzzing. dug dug dug, yung dug 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 na para pong yung sa dibdib niyo na dugdug na dito sa tenga niyo. Na nararamdaman niyo siya na nagdug dug 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 siyang ganyan. And matagal po siya bago mawala. Minsan nagda-drive ako, bigla ko na lang siyang mararamdaman ng gano'n. At saka isa pa po 'yun, pag nagda-drive ako, yung mga kotse sa paligid ko, hindi ko na yan naririnig. Pag may nagwawangwang, hindi ko yan naririnig. Not unless malapit na siya. Oh? Yung pag po yung telepono ko nag-ring, pag po yung telepono ko nagri-ring, hindi ko siya naririnig. Okay. So Tapos yun nga po, 3 barley yung iniinom ko ngayon. Hindi ko po ngayon alam kung alin po talaga yung nakakatulong, ha. Basta po ang iniinom ko, 3 barley, 2 Amazing White, 1 Immunergy, tsaka 1 Choco Barley. Everyday po, yan ang iniinom ko. Mensa, thank you. But sa ngayon, yun nga, sinasabihan ko na rin siya kasi nag-Amazing White ako. Tapos sabi ko naman din sa kanya, ang sayo, just continue morning and night, dalawa-dalawa kasi baka kulang din lang. Tapos there's a time sabi ko na yung sabi nga na mas sasama muna yung pakiramdam mo bago mahihil. Kaya sabi ko continue lang. Ang importante yung hindi mo siya mararamdaman araw-araw. Kasi Yes po. ang sa kanya din siguro, it's part din yun sa trabaho nila kasi as a construction, maraming nagko-construction na they're doing electrical and then maraming construction sa tabi. Kaya yun ang ingay na inaano niya, iniinda niya. So talagang hindi pa nalus yung ano niya, hearing niya. But sabi ng doktor, yung ang ano lang na yun, yung decibel niya na yun na pataas ng pataas. But totally 1 year hindi nagtaas ano? Yeah, Recent lang. ng ano lang nito, parang ganun. So, anuhan ko na lang, I think ipa-continue ko siya sa pag-inom ng ganun and ipatry ko rin itong Amazing White sa kanya. Malay mo, you know, it Yes can po. help Yes din. po. Kasi Okay. Thank you hahanapin, very much, Mens. opo, kasi hahanapin po natin talaga kung saan mahihiyang yung sistema natin. Dahil nga po, hindi po ba nagbavari po sa tao kung paano po natin ina-absorb yung nutrients na binibigay ng barley. Like, lagi po sinasabi nila na merong iba na mabilis yung effect, merong iba naman na it takes time na mag-effect sa kanila. Yun po. Pero dire-diretso nga lang po talaga. Yes. Maraming salamat po, Mentor Elvira and Mentor Marcos po. Thank you. Ayan po. Ganun pala yun. Ako din, hindi ko alam na ganun pala yun. Ang sakit, yung parang dug-dug-dug yung sinabi mo po. Ganun po Yes ako po. dati. Ang sakit-sakit pa nga eh. Wala akong naririnig. Grabe Masakit po. nga po. Masakit. Pero ngayon wala na po. Kunti na lang. Mga ano na lang. Pero hindi na gaya ng dati. Kung minsan naggaganyan na lang ako eh. Kung maingay Ay, ganyan. Kasi Opo, nasa ganyan ano din po ako. ang Parang dinidiinan trabaho ko po siya. yung malakas po ang sounds kasi kung lalo na pag may games ang Sunday, naggaganyan siya, naggagano na lang ako. So, okay, Ganyan tignan din natin pa ako. kung sinong meron pang tanong dito. Meron po ba? Kung wala na po, pwede na po tayong mag-pray. Ay, meron pa of course, yung gwapo nating Papa P, si Mentor Edward. Hello po. Ayan. Amazing morning sa lahat. Ayan. Thank you, Mentor Lina, no? Pinaunlakan mo yung ano, sabi nga natin, di ba? Sabi mo kanina, naku, kinakabahan ako, anong gagawin ko? Pero sabi ko nga sa iyo, di ba? It's dito, hindi mo kailangan maging magaling para mag-umpisa ka para maging magaling. So kita nyo, parang hindi first time mga mentors. Yun po yung ano. Pero natutuwa po kasi ako dahil ito katulad nga na ito na talagang ang daming testimony. Siguro kausapin natin si Mentor Naomi na magkaroon din ng mas madalas na product testimony talaga para hindi lang talaga yung kumbaga magkaroon tayo ng maraming testimony na ma-share natin sa ibang tao. Kaya nga
Alam ko naman napapayagan ni Mentor Lynn na i-share sa ibang tao itong testimony mo. Tama ba, Mentor Lynn? Okay lang po. Ayan. So, Yes, yun po we need a copy for that one, Mens. Yes. Yeah, ito sigurado, hindi ako matutulog nang hindi ko na i-upload ito. So, yan yung doon. So, ang pinaka-question ko po, Mentor Lynn, is natutuwa po ako sa napakabilis na achievement ng mga nakuha mo. Pero sabi nga, di ba, doon sa punto na kung saan sa'yo muna magsisimula. Hindi naman pwede magsimula sa ibang tao, hindi naman pwede magsimula sa tawag dito, kung sino man yung mga nagsasabi sa'yo. Kumbaga, sa'yo nagsimula. Ngayon, ano ang may papayo mo po doon sa mga nagsisimula? Especially, hindi nila alam yung product. Especially, hindi nila alam yung compensation plan. Tapos, hindi nila alam paano makikipag-usap. Ano po yung magiging advice ninyo sa mga nagsisimulang bago? At the same time, pati na rin sa mga luma. Kasi minsan, ang nangyayari sa mga luma, parang, papaano na nga ba uli? Diba? So, ano po yung advice ninyo, Mentor Lynn, sa kanila? Salamat po. Thank you po sa napakahirap yung katanungan. Mentor Ed. Ganito po kasi, ang base, sabi ko nga po, ako, pag inilagay ko yung sarili ko sa isang bagay, kailangan kong pagbutihin. So, ang una pong ginawa ko, I have to learn everything. So, yun po kasi yung isa sa natutunan ko sa lahat ng pag-aaral ko, pakikinig ko. Sabi nila, you have to learn and you have to learn fast. Ang una ko pong pinag-aralan is yung barley. So, everything about barley. Ano po ba ang barley? Para saan ito? Anong nagagawa nito sa tao? Para po pag binato kayo ng tanong tungkol sa produkto, alam nyo po kung ano yung isasagot nyo. Na kahit na anong tanong, kaya nyo sagutin. Saan ito minamanufacture? Saan ito pina-farm? Anong meron ito? Anong wala ito? Bakit kailangan kong i-take ang barley? Bakit kailangan sa IM worldwide ako bumili ng barley? Magkano ito? Bakit mas mahal siya sa iba? Lahat po yan kasi yaan yung posibleng itinatanong ng mga nakakausap natin. Kaya ang ginawa ko po, inaral ko siya ng inaral. Ni-research ko siya ng ini-research. Kung ano ba talaga ito? Ano ba talaga ang pwede kong isagot sa lahat ng po pwede nilang itanong. Yun po yung number one na kailangan pag-aralan. Kasi ang sabi nga po, ang unang kailangan nating gawin is i-introduce the product because makakatulong ito sa tao. So, before you can introduce a product, you have to learn ano ba yung produkto para po mas maisasabi natin sa kanila kung bakit kailangan nilang bilhin itong produkto na to. And ano ang pagkakaiba ng produkto natin sa ibang produkto. Bakit kailangan sa IM na barley? Bakit hindi Sante Barley? Bakit hindi Navitas? Bakit hindi? Kailangan po, alam nating lahat sagutin kapag binato tayo ng mga ganyang ano. Tapos po, yung question na palaging sinasabi, networking lang yan, pyramiding lang yan. So dapat din po pag-aralan din natin kung ano ang pagkakaiba ng networking under IM Worldwide sa ibang networking. Kasi po ako, ang lagi kong sinasabi, there's only one thing na pinagkaiba ng IM Worldwide because ang produkto natin is world class. Ang produkto natin is well marketed sa buong mundo. Hindi lang basta sa Pilipinas o hindi lang basta sa US. Kilalang kilala siya. Well marketed siya sa lahat ng social media. Dapat po alam din natin na pag binato tayo ng ganong question is kaya nating sagutin agad-agad na hindi na kasi po nangyari po sa akin yan na nung una po ako wala akong alam. So yung kliyente po nag-walk out doon po sa Zoom meeting. So, ang sabi ko, magkukwit pa ako, tutuloy ako. So, ang ginawa ko po, inaral ko para po, pag binato ako ulit ng tanong, makakaya ko siyang sagutin with confidence. Kasi po yung compensation plan, to follow na lang po kasi yon. Kailangan po muna nyo malaman ano ba talaga yung produktong ini-endorse nyo bago po tayo dumating dun sa compensation plan. Kasi pag po tumalon agad tayo sa compensation plan, doon na po papasok yung tanong na, baka networking lang yan. So, kailangan po talaga, produkto po muna, bago po yung negosyo.
Yun lang po. Basta po kailangan, alam lang po. Alam nyo lang isasagot nyo. Yun lang po kailangan. Ayun, salamat na Mentor Lynn, ano? Talagang grabe. Tawag dito, ito pa maganda, ang nakakatuwa po kasi, sabi nga natin, di ba, walang nauna, walang nahuli. Kung sino yung masipag, sino yung talagang ginagawa yung negosyo, mauuna at mauuna. At the same time, sigurado kikita dahil ang daming tinutulungan. Katulad nga ngayon, sabi nga naman Torlin, may 28 members na siya sa Team White Knight. Dahil kailan lang naman nagsimula, pero ngayon 28 na kaagad. So, ang pinaka, ano talaga natin dito mga mens, kailangan po natin na aralin yung negosyo, aralin yung produkto. Yun yung pinaka, ano talaga ni Mentor Lynn. Produkto talaga ang pag-aralan natin. Alam mo ba na gluten-free yung ating products? Alam mo ba na non-dairy yung ating products? Alam mo ba na may 68 nutrients yung products natin? So, kailangan doon pa lang, may ano natin sa mga tao, lalo na doon sa mga nagtatanong. Kasi ang hirap kasi minsan, naalala ko yung sinabi ni Mentor Lynn, tinanong din niya sa akin, nag-walk out yung aking prospect. So, ang tanong ko sa kanya, ano ang gagawin mo? So, yun lang ang ginawa niya, pinag-aralan niya talaga ang produkto at negosyo. So mga mentors po, yun lang po ang sekreto ng mga mentors natin na nauna dito at saka yung mga nagiging matagumpay na mentors, talagang pinag-aralan ang product at pinag-aralan ang negosyo natin. At the same time, tumutulong sa mga tao. So, yun po. Balik po sa iyo, Mentor Nora. Salamat po. Mentor Nora, mayroon tayong Ayan, mayroon pa tayong isang taong magki-question, si Mentor iPhone Tess. So, buti siguro na siya na rin lang ang magsalita. Mentor Tess, iPhone, paki-unmute na lang. Yan. Yes. Gusto ko sana malaman kung paano yung may chronic kidney disease. Pwede rin bang mainom ng barley? Worried kasi siya baka hindi pwede sa kanya. Pwede po yun. Pwede po siya. Ganito ang ano niya na bali kung pwede daw yun sa kidney disease kasi ang sabi daw ng tao nakagamit na daw siya pero hindi daw siya gumaling. So siguro kailangan niyang maturuan kung paano ang tamang paggamit ng product natin. Sa Pilipinas yan nandoon siya. Apa. Pwede pong mag-comment po doon. Kasi po yun nga po yung sinasabi ni Miss Maritone Fernandez. Pag po ang IM barley sinabi ng isang tao nang hindi nag-work sa kanila, ibig pong sabihin hindi nila tinake ng tama o hindi nila tinake consistently. Dahil po kung ite-take nyo po siya consistently, definitely po magkakaroon po kayo ng resulta. Sinasabi nga po, disclaimer, hindi siya gamot. Pero sa dami po ng nutrients na makukuha natin sa barley, na halos lahat na po ng nutrients na kailangan ng katawan natin nandoon. Kaya possible po talaga na makakatulong siya. Kasi marami, yung isa lang pong customer ko na bumili lang sa akin, meron po siyang kidney stones left and right. Tapos po nag-take siya ng barley. Ang turo ko po sa kanya, try na lang once a day for a week and then the following week magdalawa siya and then the following week dalawa sa maga, dalawa sa gabi. So ang nangyari po, bumalik siya sa akin ngayon dahil sabi niya nag-work sa kanya, naiiihi na po niya yung mga stones unti-unti and nawawala na po yung pain sa pag-ihi po niya. Basta po consistent lang po. Nasa 4th stage na daw siya eh. Stage 4. So ano ilan na po ba ilang GFR na po niya ngayon? Hindi ko nga na dahil I wanna see him sa Friday. I'm gonna talk to him in person. Yeah. Para alamin mo po kung ilan yung GFR niya at the same time. GFR? Opo. Alam niya po yan kapag tinanong niyo yung GFR niya. Kasi po, meron po dito ang GFR, naalala ko po si Mentor Beth. Isa rin po sa downline ko dati. Ang kanyang GFR is 17. Ibig sabihin, stage 4 na rin po ang kanyang problem sa kidney. Kasi meron siyang lupus.
So unang tinitira ng lupus po is kidney. So ibig sabihin napakabilis na nag-deteriorate yung kanyang kidney. So umabot ng 17 pero nung nag-barley po siya, unti-unting umakyat. So naging 30, naging 40, naging 50. I think right now sa last balita ko po nag-60. Pero meron po nangyayari na 100% bumabalik ang kidney because of barley. Ang ano nga lang po talaga is kailangan, sabi nga ni Mentor Lynn, consistently taking. Kasi, hindi naman siya katulad ng, dito, ang sakit po kasi hindi nakuha yan ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon. So, ibig sabihin, ang pag-inom po ng barley is hindi rin po 1 buwan lang o 1 box lang. Magaling ka na. Hindi siya yung magic na ininom mo yung 1 sachet, lahat ng problema mo lumabas na. Gumaling na, di ba? So, aayusin at aayusin kasi may 4 stages na palagi binabanggit ng Mentor Lynn na nangyayari sa katawan natin. Ngayon, kung hindi ka tuloy-tuloy gagamit nun, hindi ka makakarating doon sa stage 4 na regeneration of new cells. So, kailangan yun po yung yun yung gawin. So, balik po sa inyo, Mentor Nora. Thank you. You're welcome po. Ayan, thank you po. Kung wala na po, pwede na po tayong... Wala na po ba, Mentor Edward? Walang announcement? Oh, announcement. po. Thank you for reminding. Okay, sandali ha. Share screen lang ako. Yung ISO pala, hindi ko na siguro kailangan i-share. Yung ISO, January 6, ang registration 1,500 na sa mga nasa Pilipinas. May nagtanong kung po pwede ang nasa ibang bansa. Until now, wala pa pong sagot regarding that. So, yung mga nasa Pilipinas po, 1,500. At alam ko po may venue na rin. So, yun po. Tapos, ang ating Christmas party is December 29, Team Conquerors. May parapol po yon. At the same time, syempre yung mga awardee nandun din. Best costume kasama doon, so may 2,000 pesos na premyo. And then ano pa ba yung isa, yung hanggang December 18 yung ating 3 million na pamigay ni IM Worldwide kapag ka ikaw ay nakapagpa-member ng silver pataas hindi kasama ang bronze and copper, silver, gold, platinum and jade. May corresponding tickets na yung nagpa-join at saka yung nag-join, yung nag-avail ng package at saka nagpa-avail ng package, may ticket na. Kaya minsan yung ibang mga nakapagpa-avail ng package, pag open nyo ng account nyo, meron kayong tickets at saka mga bagong nag-avail ng package, meron silang ticket. So, chances to win, yung total winning of 3 million. So, may 1 million. I think, hindi ko kabisado pero may pamimigay na naman si IM Worldwide. Ganyan ka-generous si IM Worldwide. So maraming salamat. Back to you, Mentor Nora. So siguro po prayer na. Okay, prayer na po tayo. Pwede pong magtawag na lang po ako. Yes. Si Mentor Offie po. Mentor Offie, pwede po ba? Hello, Mens. Amazing morning. Pwedeng pa-unmute po kay Mentor Offie? Ayan. Amazing morning, everyone. Thank you so much po sa napakagandang testimony po. Ang dami natin natutunan. Ang dami natin nalaman according sa product po natin. Kaya wag po tayong mahiya, di po ba? Wag po tayong mahiya na i-share ang product po natin kasi super duper na siya. Talagang legit na siya. Talagang proven and tested na talaga ang barley po natin. Thank you so much po and thank you so much din Mentor Nora sa pag-host ngayon. And before mag-end po tayo, let us pray po. Okay, let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this wonderful day, O Lord God, wonderful night that you have given unto us, Lord. Marami pong salamat once again, Panginoon.
sa training na ito na binigay mo sa amin. And Lord, mas marami na naman kaming natutunan, Lord, about sa aming product, Panginoon. Lord, continue to bless each and every one of us, Lord, sa lahat ng mga mentors, O Lord God, na nandito, Lord, give us more courage, Panginoon, na i-share ang product po namin. Dahil alam namin, Panginoon, na it's been proven and tested, Panginoon, sa lahat ng mga gumagamit, Panginoon, at mas marami pa kaming mga tao, O Lord God, na matutulungan. Salamat, O God, sa aming speaker and even our host today, Panginoon. Even, Lord, thank you so much, O God, once again, sa buhay ni Mentor Edward na patuloy, Panginoon, nag-guide sa amin sa Zoom na ito. Even our mother mentor, Panginoon, Lord, thank you so much for her life. Even Mentor Mark, Panginoon, Lord, thank you so much for this team, Panginoon, dahil alam namin na hindi mo kami pababayaan, O Lord God. As we depart, Panginoon, sa Zoom na ito, Lord, continue to bless each and every one of us. Continue to provide, O Lord God, sa mga tao, Panginoon, na aming matutulungan, Panginoon. Lord, thank you so much. We give you back all the glory, O God, the honor and thanksgiving. In Jesus' name, this we pray. Amen. Thank you Amen. po. Thank you po, Mentor Offie. Okay, Welcome, Mentor. mag-unmute na po tayo. Magpasalamat po tayo kay Mentor Lynn. 29. Mentor Thank you, Lynn. Mentor Salamat, Lynn. Mentor Lynn. Thank you, Mentor Thank Nor. you. Hindi bago. Thank you din po sa inyong lahat. Thank you po sa Thank you, pakikinig. Mentor Salamat po, Nora. Mentor Lynn. 29. Thank you, Mentor Nora. Thank you, Mentor Lynn. Thank you, Mentor Thank you Nora. po. Thank you, Thank you. everyone. God Berlin. Thank you. bless. Ayan, Thank salamat. you. Thank you, Salamat. Mentor Lynn. Thank you po.